Ang magbuhos ng dugo para sa bayan ay kagitingang hindi malilimutan. Ang buhay na inialay sa lupang mahal, mayaman sa aral at Pagkagising ko sa isang gasolinahan sa bayan ng Claveria sa probinsya pa rin ng Cagayan kung saan ako nagpahinga, ay inumpisahan ko na ang panibagong araw ng aking pagbadyak. Ito ang pang-19 na araw ko sa kalsada mula Pasig paikot ng buong Pilipinas. Kasabay ng bagong umaga, ang muling pamumukadkad ng mga dahon, bulaklak at halaman sa aking dinaraanan. At habang pumapadyak ako, naisipan kong dumaan sa kanilang baybayin. At pagtapos ng 5 minutong padyakan, narating ko rin sa wakas ang dalampasigan ng bayan ng Claveria. Ito ang Claveria Fishport ng probinsya ng Cagayan, kung saan binabagsak ng mga mangisda ang kanilang mga huling isda. Good morning guys, nandito ako sa Port of Claveria habang kumakain ako ng tinapay. Ito, papakita ko lang sa inyo ng mga nahuli nila dito, mga kasing isda. Ito, wala anong isda to? Dalatan, sir. Dalatan. Ito Karpa to, sigurado, no? parrot fish. Parrot fish. Ito pala itsura ng parrot fish. Ba't walang green? Meron po, may green po, may iba-iba pong kulay kasi. Kasi ito pugita. Oo. Ito pugita, oh. Magkano ko nito dito? 180. Oh, murang-mura, 180. Sa Manila, 500 to. Ha? Oh. Tsaka hipon po. Ito. Hipon. Oh, hipon. Ha? Sana. Yan nga lang, sir. At dahil nga sa ito ay tabing dagat, karamihan sa mga nakatira dito ay mga mangingisda. Eksakto naman ang mga oras na yun, nakita ko mga grupo ng mangingisda na nagtatanggal ng kanilang huli sa lambat. Matamba ako ng karamihan sa kanilang mga huli, hindi man ganun karami, pero sapat na para sila ay makaraos ng araw na yun. At silang beses kung pabalik-balik ng Claveria, dito ko nalaman na pwede ka palang tumuwid sa kabilang isla, sa isla ng Calayan Island. 800 ang pamasahe patawid ng Calayan Island, kung saan ginanap ang Survival Philippines taong 2003. Ang ingay ng mga ibon ng pota. Malinis na dagat, asul na lagoon, magagandang mga bundok. Yan ang kabuuan ng Claveria. Idagdag mo pa riyan ang payak na pamumuhay ng mga nakatira dyan. Sa kabuuan, ang Claveria ay isang paraiso para sa kanila. Return to a land called Paraiso, a place where dying river ends. No birds there fly over Paraiso, no space. At pagkatapos kong tumambay sa may port, ay bumalik na uli ako sa kalsada para pumadyak. Sinubukan ko hanapin ang bahay ni Kuya Abelino Sunga, kaya lang hindi ko nakita. Si Ate Grace naman nasa Mila nung araw na yon, kaya hindi rin kami nagkita, pero pinadahan niya pa rin ako ng pera sa GCash. Mataas ng araw nung bumalik ako sa kalsada. Buti na lang may mga puno pa rin dyan kahit papano na pwede kong pagtaguan kung sakasakaling mainitan ako ng sobra. At sa tindi nga ng sikat ng araw, huminto ako sandali para humigop ng kape. Ganyan talaga, coffee lover ako eh. Wala pa kailam kahit napakatindi ng sikat ng araw, basta makahigop lang ako ng mainit na kape. Minsan 8 tasa pa ng kape ang nauubos ko isang araw. At nang maubos ko na nga ang kape, muli akong bumalik ng kalsada para pumadyak. Pero habang pumapadyak ako, pinagmamasdan ko mabuti ang ganda ng paligid na pinapadyakan ko. Hanggang sa mapadaan nga ako sa isang view deck kung saan tanaw na tanaw ang lawak ng karagatan ng Claveria. At pagkatapos kong tumambay sa view deck, bumalik uli ako ng kalsada pero iba na ang takbo ng gulong ng bisikleta ko. Flat na pala ang likod, kaya naghanap ako ng vulcanizing shop. Ipinabulcanize ko mula ang aking bisikleta at nung okay na, balik kalsada na uli. Minadali ko na nga ang pagpadyak kasi alam ko kahit napatag ang kalsada rito, mahaba-habang padyakan to. Hanggang sa makalabas na nga ako ng bayan ng Claveria at pumasok naman ako sa bayan ng Sanchez Mira. Mula sa arko ng Claveria, pumadyak ako ng 20 kilometers hanggang sa marating ko ang sa may arko ng Sanchez Mira. At mula sa arko ng Sanchez Mira ay pumadyak naman ako ng 20 kilometers hanggang sa marating ko na nga
bayan ng Abulog sa Junction Luna kung saan ako nagpahinga. At dito nagtatapos ang pang-19 na araw ko sa kalsada mula Pasig paikot ng buong Pilipinas. Maraming salamat sa panonood and God bless.